Umpisa na ang search and rescue operations para sa mga posibleng natabunan ng mga gumuhong debris matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Isinailalim na rin sa state of calamity ang ilang bayang labis na napinsala ng lindol. At live mula sa Bogo City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta kayo at kamusta na ang sitwasyon dyan? Nikki, hindi bababa sa 30 ang kumpirmadong patay sa lindol dito sa Cebu. Karamihan sa kanila, nanay at bata. Patuloy ngayon ang search and rescue operation ng mga otoridad matapos mabalitaang marami pang individual ang natabunan. Ang Bogo City na siyang epicenter ng lindol, ang isa sa mga labis na napinsala. Dito sa ospital ng Bogo City, dinadala ang mga nasawi mula sa iba't ibang bayan dito sa Northern Cebu. Pinangangambahang aakyat pa ang bilang ng casualties mula sa trahedya. Mag-alas 10 kagabi nang tumama ang 6.9 magnitude na lindol dito sa Cebu. Ang Northern Cebu, lalo na ang Bogo City, San Remigio, Daan Bantayan at Bantayan Island ang labis na napinsala. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Maraming mga malalaking bato ang humampalang sa daan, kaya pahirapan ang clearing operations. Lalo't sinabayan pa ito ng malakas na pag-ulan. May mga simbahan at iba pang mga establishmento ang gumuho at nawasak dahil sa lindol. Nikki, isinailalim na sa state of calamity ang Bogo dito sa Bogo City, pati ang iba pang lugar sa ilalim ng 6 districts na lubhang napinsala ng lindol. May mga dating din na mga nasugatan. Nag-aerial inspection kanina sa Cebu Governor Pam Bariguatro. Nikki, patuloy pa ang assessment sa pinsala ng lindol. Sa mga oras na ito, Nikki, ay nasa provincial hospital tayo dito sa Bogo City. Kung makikita mo sa aking likuran, ang nakahilirang mga bangkay na nakasilid sa body bag sa harap mismo ng provincial hospital ng Bogo City. Ganito karami ang mga bangkay na dinadala dito sa hospital. At may mga bangkay na naihatid doon sa mga funeral. At from time to time, may mga ambulance na may sakay na mga bangkay na inilalagay dito sa ospital. Galing yan sa mga isinasagawang rescue and retrieval operations sa iba't ibang lugar dito sa Northern Cebu. At sa tabi ko naman, narito ang isa sa mga pinsala ng lindol. Ang malaking bitak ng kalsadang ito sa ospital. Ang isa sa mga indikasyon ng matinding pinsalang tinamo ng Northern Cebu sa pagyanig ng 6.9 magnitude na lindol dito sa Cebu. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Aroa, Nikki. John, kamusta naman yung mga residente? Kamusta kayo dyan? Kamusta ang moral? At kamusta ang mga evacuation centers? Anong sitwasyon? Napaka-lungkot at binabalot ng emosyon yung mga tao dito. Sa mga oras may mga pamilya, bawat oras may mga pamilyang dumarating mula mga kamag-anak. Makikita nyo sa likuran ko, grabe yung paghihinagpis nila matapos nga mawalan ng mahal sa buhay na sa hindi inaasahang pagkakataon, sa hindi inaasahang mga pangyayari, sa isang iglap ang pinakamamahal nila na mga kamag-anak ay mawawala na lang. Ganyan ka, grabe yung matindi yung emosyon ngayon dito sa Bogo City, Nikki. At nagpatid na nga ng, sa pagkakaalam natin ay papunta dito ngayon si President Bongbong Marcos para tingnan ang sitwasyon dito sa lugar. Okay, maraming salamat, John Aroa. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.